una sa lahat, lalaking hubot-hubad agaw eksena sa Tacloban City. Umakyat sa billboard. At saka lumambitin. Ang kanyang sinapit at ang iba pang detalye kaugnay ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kabi-kabilang road rage, rider at e-trike driver halos mag-wrestling sa kalsada sa Antipolo. Driver na may plakang numero 8 nagbanta at nagmura sa kapwa motorista. Mga testigo at naulilang kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa bansa gustong humarap sa International Criminal Court laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. 3 Pilipinong inaresto sa China dahil mga espiya umano tutulungan ng Philippine Embassy. Congressional candidate sa Pasig nagsorry matapos mabatikos dahil sa biro niyang ito tungkol sa mga single mom. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Pamilya ng mga Chinese hinold up umano ng 8 pulis sa Las Piñas. 85 million pesos ang tinangay. At alam ba ninyong merong virtual boyfriend para ho yan sa mga babaeng gusto ng jumowa at sa mga babaeng gustong makamove on. Isa na namang insidente ng road rage. Naghamon at nagbanta pang mamaril ang driver ng isang SUV na may protocol plate number 8 na ini-issue sa mga kongresista. Pero napag-alamang ang plaka ng maangas na driver, peke pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Galit na galit ang lalaki ito nang bumaba ng kanyang SUV. Kinumpronta niya ang isa pang motorista sa drive-thru ng isang fast food restaurant sa E. Rodriguez, Quezon City. Bariling kita? Bumalik din ang galit na motorista sa kanyang sasakyan at umalis matapos ang pagmumura at pagbabanta. Nag-viral sa social media ang tagpong yan, lalo't mapapansing naka-plate number 8 ang SUV na ibinibigay lamang sa mga congressman. Nagalit daw ang driver ng SUV na may protocol plate matapos maharangan ng kanyang sasakyan sa drive-thru na mga motorista naman naghihintay ng delivery ng kanilang order. Ang traffic enforcer sa lugar hindi raw namalayan ang nangyari at napanood lang ito sa social media. Hindi naman daw nagsumbong ang motorista na minura ng driver ng SUV. Kapag may ganong kaso po, halimbawa nakita ko po, siguro mas maganda kakusapin ko, tapos i-report namin kung anong iyan namin sa Galas Station 11 o kaya po the barangay. Si Lolo na nakatambay sa harap ng fast food restaurant, nakita raw ang nangyari. Kahit inakalang biro lang ang bantang pamamaril, natakot pa rin daw siyang madamay. Nambirit niya yung blaka. Sa loob ko lang, bahala na. Diyos, kung mabaril naman ako, wala naman ko kasalanan. Niimbestigahan na ng QCPD Station 11 ang insidente. Tumanggi muna silang humarap sa kamera pero sa inisyal na investigasyon, peke umano ang number 8 na plaka na nagmurang motorista. Sinegunda naman yan ni House Secretary General Reginald Velasco. Wala raw security features ng opisyal na protocol plate ang gamit ng SUV driver. Nagbabala rin si Velasco na mananagot sa batas ang sinumang gumamit ng pekeng plaka. Nananawagan naman ang QCPD sa pinagbantaang driver na may pag-ugnayan para sa formal na pagsasampa ng reklamo laban sa SUV driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Road rage ulit at sa Antipolo ulit. Nauwi sa suntukan ang gitgitan ng isang motorcycle rider at isang e-trike driver. Nagbabalik si Gary De Leon. Pareho lang naman kayo dyan ha, madami kami. Nakahambalang sa sumulong highway Antipolo ang motorsiklo at e-tricycle na ito kahapon. Hanggang sa hinila ng rider, ang driver ng e-trike at pinagsusuntok. Itinulak pa ng rider ang e-trike driver sa pader. Gumanti naman ng suntok ang driver ng e-trike. May umawat lang sa dalawa kaya sila natigilan sa suntukan. Base sa ilang report, nag-ugat ang sapakan dahil sa gitgitan.
Ayon naman sa Antipolo Police, agad ding nagkapatawaran ng dalawa. Nakangiti pang nag-shake hands ang rider at e-trike driver bilang patunay na okay na sila. Ngayong hapon po, nagpunta yung dalawang nag-viral na nakita ng road rage. I-report lang nila na silang dalawa ay nag-ayos na. Wala na silang intensyon na mag-file pa ng legal action against each other. Noong weekend lang nang mag-away din sa Antipolo ang SUV driver at grupo ng mga rider na maril ang driver ng SUV na ikinamatay ng isang rider. Paulit-ulit na paalala ng PNP, iwasan ang init ng ulo sa kalsada. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nakahanda raw ang ating pamahalaan para tulungan ang 3 Pinoy na inaresto sa China dahil umano sa pang-espiya. Nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Sa report na inilabas ng Chinese state-owned newspaper na China Daily, 3 Pilipino raw ang hawak ngayon ng China matapos akusahang sangkot sa kasong espionage o pag-eespiya. Ayon sa ulat, lumabas daw sa investigasyon na isang intelligence operative ng Pilipinas ang nag-recruit sa kanila noong 2021 para magmanman umano sa iba't ibang Chinese military facilities at mangolekta ng mga sensitibong impormasyon. Matagal na raw nakatira sa China ang 3 at nirecruit maging spy nang umuwi sa Pilipinas. Nakakatanggap daw sila ng buwan ng sahod at may bonus pa kung high value ang nakuha nilang intel. Umamin na raw ang 3 sa akusasyon sa kanila at nagsisisi sa kanilang ginawa. Ayon naman sa China, tututukan nila ang kaso alinsunod sa batas at karapatan ng mga sangkot sa kaso. Wala pang pahayag ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa paratang ng China. Pero ang Department of Foreign Affairs kinumpirma na rin ang pagkakaaresto ng 3 Pinoy. Bibigyan daw sila ng legal support ng Philippine Embassy sa Beijing. Protecting the rights and the interests of the said Filipinos remains the prime priority. The department has conveyed to the Chinese government to ensure that these allegations are tried with due process and with full respect to the rights of the said Filipinos in accordance with domestic law and the Philippines-China Consular Agreement. Ang National Security Council maingat muna sa kanilang pahayag. Aalamin daw ng NSC kung ano ang naging basihan ng pagkakaaresto sa 3 Pinoy. There's always this element of propaganda to show to the world an image, no? And signals to the rest of the world from Beijing. So we're taking this very delicately. Ito ang unang beses na may naarestong Pinoy sa China na pinaghihinalaang espiya. Pero dito sa Pilipinas, ilang Chinese nationals na rin ang naaresto na sangkot din umano sa espionage. Noong Enero, isang Chinese at 2 kasabwat niyang Pinoy ang nahuli. Nakumpiska sa kanila ang mga equipment at sasakyan na ginagamit para kumuha ng mga impormasyon sa ating mga base militar. 5 Chinese national din ang nahuli na nagmamanman sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa Palawan. Habang sa Subic, 5 Chinese din ang kasama sa dinampot sa Grande Island matapos mabistong kumukuha ng mga litrato ng mga barko ng Pilipinas at US Navy. Buwelta naman ng China. Pamumulitika lang ang mga akusasyong yan. Tigilan na raw ng Pilipinas ang paglalabas sa mga anilay peking akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bumisita ulit sa ICC detention facility si Vice President Sara Duterte. Pero sa telepono lang niya nakausap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ilang oras ang phone call ng magama? Jess, inaabot ng mahigit kalahating oras yung naging phone call ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang muling pagbisita dito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi kasi nakaschedule ngayon ang bise para dalawin ng kanyang ama pero pinagbigyan naman ng ICC na magkausap ang dalawa sa telepono sa wikang Ingles lalo't recorded ang naging tawag. Sabi ni VP Sara, ito raw ang pinakamahaba nilang phone conversation ng ama. Kasabay nito, aminadong nabahala ang pamilya Duterte dahil hindi pinayagang ipasok sa detention center ang mga gamot ng dating Pangulo mula sa Pilipinas. Gayunman, siniguro naman daw ng ICC na maaalagaan nila si Digong. Sadyang hindi lang daw sila sanay na nagpapainom dito kaagad-agad ng mga gamot. Sinabi rin ng bise, nakatakda na siyang bumalik ng Pilipinas matapos maisumite ang mga dokumento na kukumpleto sa legal team na dedepensa sa kanyang ama. Nilinaw din nilang KKB o kanya-kanya raw silang bayad silang pamilya sa pagpunta rito sa The Hague para samahan ng dating Pangulo.
Hindi raw sila tatanggap na anumang donasyon at kung kakailanganin, magbebenta na lang ng mga gamit para may mapambayad o panggastos. Dagdag pa ng bise, hindi na siya umaasang makakakuha ng hustisya sa ginagawang investigasyon ng Senado sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero sana raw, hindi na ito mangyayari pa sa ibang Pilipino. Pinag-aaralan din daw ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ang kanyang ama. Nakatakda raw niyang tulungan ang pangangampanya ng mga ito habang nasa detention center ang dating Pangulo. Sinagot din ni VP Sara ang tugon ng palasyo nang pasalamatan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa paglalim ng kanyang relasyon sa ama. Narito ang kanyang pahayag. I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Few hours makalipas ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte, dumating naman dito yung nakaschedule talaga ngayong araw na mag-inang sina Hanilet Avancenia at anak na si Veronica Kitty Duterte. At nakipag-usap din sila at nakipag-mingle sa mga Pilipinong nandito pa rin, nag-aabang sa labas ng detention center ng ICC. Nakatakdang pumalit kay VP Sara dito sa pagbabantay at pagsama sa kanyang ama dito sa The Hague, si Congressman Paulo, pero wala sila binigay ng confirmation kung kailan mangyayari yan sa mga darating na araw. Jess. Nagulat live mula sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pinaplansya na ng International Criminal Court ang mapipiling mga testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Attorney Harry Roque may babala sa ICC. Nagbabalik si Mon Gualvez. Marami na raw sa hanin ng drug war victims at mga naulila ang gustong makiisa sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat hindi kinukumpirma ng kanilang abogado, ilang grupo na nagsabing nandito na sila sa The Hague, Netherlands. Kung kakailanganin po, pwede po sila at gusto po nilang mag-testify. Ngunit alam naman po natin yung security risk, kaya wala po kaming idadivulge na any names po kung sino man po ang potential na maging witness. Hahatiin sa Groups A, B at C ang mga mag-a-apply na biktima. Sa Group A, yung mga malinaw na biktima at otomatikong kwalipikado. Sa Group B, yung mga hindi biktima kaya rejected ang aplikasyon. Habang sa Group C, yung mga hindi malinaw ang kaugnayan sa kaso at isa-isang isa sa ilalim sa assessment. So the purpose is just to organize the framework on how are we going to kind of prepare for the victims to be able to present their applications to the judges in order to seek the possibility of to participate. May application forms ito na dapat tiyakin ng prosekusyon na masusunod. Yung kaanak po ba nilang namatay ay namatay between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 at namatay po ba dahil sa war on drugs na sa ilalim ng DDS ni Duterte at sa ilalim po ng Philippine State Policy ng Presidente si Duterte. Sa patakaran ng ICC, prosekusyon ang tutukoy ng ipepresenta sa korte. Pinahihintulutan din ng ICC na abogadong kumatawan sa mga biktima. Hindi po kailangan pumunta. Kung meron talagang heightened security risk at kung meron naman pong online na facility. Paglilinaw naman ng ICC, pwedeng maghain ng motion ng depensa bago mag-confirmation of charges sa Setyembre. Kabilang dyan ang pag-dismiss sa kaso o pag-request sa interim release ng dating Pangulo. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na nakapag-issue ang ICC ng arrest warrant sa mamamayan ng mga bansang hindi nila membro. Pero lumalabas na si dating Pangulong Duterte ang kauna-unahang suspect na naaresto at nadala dito sa The Hague mula sa isang non-member state. Kaya hindi maiwasang magbabala ng kaalyado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque sa tamang pag-handle ng ICC sa kaso. Ito na talaga yung pako sa kabaong ng ICC. Huwag sana silang magkamali dahil pag sila nagkamali, tuluyan ng magiging kabahagi na lamang ng kasaysayan ng ICC. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Arestado ang isang SUV driver na nagtangkang tumakas sa checkpoint sa Bukidnon. Nahulihan siya ng shabu at ng hit and run pa pala ng 5 sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Hawa dia ba? Pinaputukan na ng mga pulis ang itim na SUV na yan sa Lantapan, Bukidnon. Inaresto nila ang 31 taong gulang na driver.
Ayon sa mga otoridad, napilitan silang paputukan ang gulong ng sasakyan dahil tinangka ng driver na tumakas sa checkpoint. Sinagasaan pangaraw niya ang barrier. Nang kapkapan, nakuha sa SUV driver ang sling bag niyang may baril, mga bala at 3 sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa 5 gramo. Sakay din sa SUV ang kanyang kasintahan. Bago yan, naka-hit and run pa pala ng 5 sasakyan ng SUV driver sa bayan ng Valencia at hinahabol din siya ng mga pulis doon. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang driver ng SUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sinalakay ng NBI ang isang planta sa Bulacan na nag-iimbak ng mga delikadong kemikal. Ang mga nadiskubring materyales, posible umanong ginagamit sa paggawa ng bomba. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang plantang ito sa Marilao, Bulacan. Wala nang nagawa ang mga trabahador. Matapos tumambad sa mga otoridad ang tone-toneladang mga mapanganib umanong kemikal. Isang buong bodega ng mga yan ay punong-puno ng sako-sakong highly hazardous na mga materyales. Sa kwartong ito, nagkalat ang mga pakete ng sodium tungstate na posible umanong ginagamit sa paggawa ng mga pampasabog. Paggawa ng bomba, no? Nakakatakot ito, baka mapunta sa kamay ng hindi dapat. Recover din tayo ng urotropin. Yun ang pinaka number 1 ingredients ng C4. Meron silang laboratory, small laboratory, no? Meron silang mga chemists na nandyan. Ayon sa NBI, 2013 pa raw nag-ooperate ang planta. Labag daw sa batas ang pag-iimbak ng mga kemikal, lalo na't walang suot na protective gear ang mga empleyado nito nang maaresto. Yung tungsten is pwedeng gamitin for military applications. Halimbawa, yung explosives. At the same time, considering na urban hazardous material siya, it violates the FDA rules natin. Sa inisyal na investigasyon, mga Chinese national daw ang namamahala sa ni-raid na planta. They're registered to manufacture metal alloys. So, yung nakita natin ng mga chemicals, according to our chemists, are industrially not related to the manufacturing business that they have, especially urotropin. Sa ilalim sa forensic examination sa mga nakuhang kemikal, isinama sa tanggapan ng NBI ang mga Pinoy na trabahador para kunan ng salaysay. Nasa kustodiya na rin ng mga dayuhang namamahala sa planta habang hinahanda ang mga kaukulang reklamo laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kumalas na sa talent agency na SM Entertainment sina Red Velvet members Yeri at Wendy. Kinumpirma ng SM na hindi na piniling i-renew ng 2 K-pop icons ang kanilang mga kontrata sa label. Sa isang messaging platform, binahagi ni Wendy na hindi naging madali ang kanilang desisyon. Nagpasalamat din siya sa Rebel Loves sa natanggap na suporta. Higit 1 dekada ring naging tahanan ni Yeri at Wendy ang SM bilang parte ng K-pop group. Sa kabila niyan, hindi naman nila iiwan ang Red Velvet at mananatili pa rin sa grupo. Habang nasa SM pa rin ang natitirang members ng Red Velvet na sina Joy Asugi at Irene. More hot showbiz updates coming your way. We'll be right back. Susunod, COMELEC sinabing hindi nakakatuwa ang biro ng isang kandidato sa Pasig tungkol sa mga single mom. Estudyante pinagsasabunutan ng 3 niyang kaklase sa Quezon City. Pamilya ng drug war victims nagsampa ng reklamo sa NBI kasunod ng natanggap nilang harassment online. At higit 30 pulis ng EPD sinibak matapos masangkot sa pagnanakaw ng higit 80 million pesos sa pamilyang Chinese sa Las Piñas. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Agaw eksena ang isang lalaking hubot-hubad sa Tacloban City. Umakyat siya sa billboard at lumambitin doon. Sa huli, na-rescue naman siya ng mga otoridad. Posible raw na merong diferensya sa pag-iisip ang lalaki. Nagsorry na ang nag-viral na kandidato sa pagkakongresista sa Pasig na inulan ng batikos dahil sa di maganda niyang biro sa mga solo parent. Pero di pa rin siya lusot sa COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Yan ang biro ng congressional candidate sa Pasig na si Attorney Christian Sia sa isang campaign event. Pero agad niya yang binawi. Biro lang ho, may asawa na ho ako. Kaya ito sasabihin ko sa mga nangangarap, mamamatay ka, di mo ako matitikman. Pero hindi yan ikinatuwa ng marami, lalo na ng COMELEC. Ang biro nakakasakit, hindi biro yon, lalo pa kung ito ay nagpo-focus sa isang particular na grupo. Agad naglabas ng show cause order ang COMELEC laban kay Sia dahil sa posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaign guidelines. Oras na matanggap ang show cause order, may 3 araw siya para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamo. Kasunod niyan, nagpa-press con si Sia at nagsorry. Inaako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political purpose. Una nang sinabi ni Sia na gusto niyang mapukaw ang atensyon ng mga dumalo sa event, kaya niya sinabi yun. Pero alam niya raw ang pinagdadaanan ng mga solo parent. Meron din naman po akong solo parent na kapatid. Ganon din po ang aking lola. Solo parent din po siya. At malinis po ang hangarin po na matulungan ang sektor na yan. Ayon sa Gabriela Party List, hindi dapat binibigyan ng platform ang mga kandidatong may baluktot na asal. Dapat daw patawan ng mas mabigat na parusa ang mga katulad niya. Para naman sa Department of Social Welfare and Development na isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay benepisyo sa mga solo parent, hindi nakakatawa ang gawin silang biro. Nakakainis at offensive. Nakakasira ng sensibility, lalong-lalo na sa isang tao na naghahangad na tumakbo sa isang napakataas na posisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nananawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs na maimbestigahan ang mga natatanggap nilang online attack. Formal itong hinili ng 4 na kaanak sa National Bureau of Investigation. Ayon sa abogado nila at siya ring assistant to counsel ng ICC na si Attorney Cristina Conti, sunod-sunod daw ang mga natatanggap nilang harassment sa Facebook. Galing yan sa iba't ibang account. Sinasabihan daw sila ng sinungaling o bayaran dahil sa kagustuhan nilang makamit ang hustisya sa mga kaanak nilang napatay sa drug war ng nakaraang Duterte administration. Para po sa mga biktima, importante yung step na ito. Susunod na panawagan para sa mga biktima ay humarap sa ICC at mag-participate sa sisimulang kaso ng Duterte. May ikilalali na ilang mga biktima na tatawagin participate. Pinakawala na ang ilan pang Pilipinong scam farm workers na inaabuso sa Myanmar. Yun nga lang, kailangan pa rin silang sagipin. Ayon sa kaanak ng mga biktima, pinabayaan na lang daw na magutom ng ilang araw ang mga Pinoy sa loob ng isinarang scamming company. Sabi naman ng mga employer, kailangan muna silang sunduin ng mga militar doon para tuluyang makaalis. Hirap namang masagip ang mga biktima dahil sa nagaganap doong girian ng mga rebelde at gobyerno. Nakikipag-ugnayan ang ating pamahalaan sa gobyerno ng Myanmar para masagip ang mga pinakawalang Pinoy. Nasabat ng mga otoridad ang 4 na malalaking truck na may lamang smuggled products. Dinala sa Camp Crame ang mga container van na naharang mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Parañaque, Valenzuela at Bukawi, Bulacan. Ang isa sa mga truck, rubber bags ang nakadeklarang laman pero ibang produkto ang laman gaya ng tissue, stainless cookware at mga mini fan. Ang isa pang truck, iba't ibang footwear naman ang laman pero electric stoves at electric fans ang nakadeklara. Base sa investigasyon, galing pa raw sa China
ang mga kargamento at dumaan sa Port of Manila. Maharap sa patong-patong na kaso ang mga nasa likod ng smuggling. May pasilip na para sa karakter ni Dolly De Leon sa Season 2 ng American drama series na 9 Perfect Strangers. Spotted si Dolly na gaganap bilang Agnes. Kita pa sa teaser photo na kasama niya ang bidang si Nicole Kidman. Tungkol ang serye sa 9 na taong magsasama-sama sa isang wellness retreat sa Austrian Alps sa loob ng 1 linggo. Set for release this May 21 ang 9 Perfect Strangers sa streaming platform na Hulu. Samantala, may short teaser na rin ang film adaptation ng The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Laman nito ang isang snake at songbird logo. Showing na yan sa mga sinehan starting on November 20. Susunod, higit 30 miyembro ng Eastern Police District sinibak sa pwesto dahil sa pang-hold up sa isang pamilya ng mga Chinese sa Las Piñas. Lalaking 5 araw na trap sa hotel dahil sa lindol sa Myanmar, nasagip. At virtual boyfriend nauuso sa mga single at kahit sa mga may asawa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa Suba, Cebu City kung saan isang lalaki ang nagparada ng kanyang e-bike sa gilid ng kalsada. Pagbaba ng driver, sumalisi naman ang isang lalaki at tinangay ang plastic bag na may lamang isda. 1,600 pesos ang halaga ng ninakaw. Namukaan naman ng barangay ang sospek. Pinaghanap na siya at maharap sa kaukulang reklamo. Sinibak sa pwesto ang 8 pulis at higit 20 panilang kabaro sa Eastern Police District na sangkot sa questionableng operasyon sa Las Piñas. Gamit ang isang arrest warrant na nakapangalan sa ibang tao, sinalakay nila ang bahay ng isang pamilya ng mga Chinese at nilimas ang higit 80 milyong pisong halaga ng pera at mga alahas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pinasok ng mga nagpakilalang pulis ang bahay ng pamilya ng isang Chinese national sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas City noong Miyerkules. Pinagtatanggal nila ang mga CCTV sa lugar at pinagkukuha ang mga gamit ng mga biktima. After that, they bring my brother go to the second floor. They ask him to open the safety box to check inside. Okay, so my brother he just follow what the police say, right? They don't care. They don't care. Yes, they just want to take the money. Ang mga nagpakilalang pulis, hindi naka-uniforme, aabot sa 85 milyong pisong halaga ng pera, alahas at mamahaling relo ang tinangay nila kahit natatakot para sa kanilang seguridad. Lakas loob na humarap sa media ang 2 Chinese para isiwalat ang nangyari sa kanila. Kwento nila, may ipinakita umanong arrest warrant ang mga nagpakilalang pulis, pero giit na mga biktima, ibang tao ang nasa dokumento. Actually, the name is same name only. The Chinese name in the passport are different. They are same name, but the people is different, not same. Ang insidenteng yan, nakarating na sa National Capital Region Police Office. Sinibak na sa pwesto ang mahigit 30 tauhan ng Eastern Police District Special Operations Unit. 8 raw sa mga yan ang direktang may kinalaman sa umano'y robbery hold-up. Pinakamataas na ranggo sa mga nirelieve ay isang Chief Master Sergeant. Dinisarmahan na sila at inilagay na rin sa restrictive custody ang buong unit ng EPD-SOU. Galit na galit at talagang nahihiya ako doon sa mga actions na ginawa nila. Sa una pa lang makikita mo na kasi kung legitimate operation or whatever is dapat yung palagi kong sinasabi na strict adherence to the police operational procedure ay hindi po nasunod yun. Lumalabas na maraming protocols at standard procedures ang nalabag sa insidente, kabilang ang pagkasanang operasyon sa labas ng kanilang areas of responsibility nang walang clearance at koordinasyon. Wala rin anyang suot na body cameras o bitbit na recording device ang mga pulis.
Patuloy po yung backtracking po natin ng CCTV para malaman natin kung saan sila nagtungo after the operation. Aminado rin ng NCRPO sa pagkakaiba ng subject ng warrant sa naging target ng ginawang operasyon. Inihahanda na ang mga kasong kriminal at administratibo laban sa mga sospek. Tiniyak din ng pulisya na handa silang bigyan ng proteksyon ang pamilya ng Chinese national. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Walang patid ang search and rescue operation sa Myanmar at Thailand matapos ang magnitude 7.7 na lindol. Sa Myanmar, nasagip ang isang lalaki sa gumuhong hotel. Nadetect siya ng Chinese rescuers gamit ang radar. 5 araw na trap ang lalaki kaya meron siyang severe dehydration. Stable na ang kanyang kondisyon. Pumalo sa mahigit 3,000 ang namatay sa Myanmar. Sa Thailand naman, hinahanap pa rin ang mahigit 70 construction worker na natabunan ng gumuhong gusali sa bangko. Katuwang ng mga Thai volunteer ang mga rescue dog. Bukod sa pagsagip, nagsisilbi ring emotional support ang mga fur babies para sa pamilya ng mga nawawalang construction worker. 21 na ang nasawi sa Thailand. Inilabas na ang new single ni kapatid heartthrob Dylan Menor. Yan ang Maghapon. Kanina, kaliwat kanan ang guestings ni Dylan sa Kapatid Network. Ayon sa kanya, unique ang kanyang single. Pandemic lang ni Dylan sineryoso ang pagmamahal niya sa musika at aminado siyang isa siyang old soul. Maghapon, it's pop, it's folk, so medyo mellow siya. It's a love song. It's something unique kasi recently I've been listening to mga standards, mga Michael Bublé, Frank Sinatra. Abangan, virtual boyfriend, patok para sa mga gustong makamove on. At NBA superstar na si Luka Doncic may niregalo kay BTS member J-Hope. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Uy, Jess, bentang-benta ngayon sa mga single. Gustong makamove on at kahit sa may asawa. Ang nauusong virtual boyfriend na tinatawag na Otome Game o Otome Gaming. Pero may paalala ang isang eksperto sa paggamit niya. Nasa frontline ng palitang yan, si Faith Del Mundo. Single since birth and not looking for a serious relationship si Seven. Pero carry lang naman daw yan sa kanya. Dahil may nagpapasaya pa rin naman kay Seven. Meet Rafael, ang kanyang virtual boyfriend. Courtesy yan ng mobile otome game na Love and Deep Space. He's such a romantic, and I think it helps that he's an artist, that he knows how to show, how to convey his feelings. So poetic. He's just so... You find love in the most unexpected places. Si Kit nakapag-move on na raw sa heartbreak dulot ng kanyang ex. Sa tulong din niya ng kanyang virtual BF na si Caleb. Sabi pa ni Kate, mas madalas pa nga raw siyang naaalala ni Caleb kaysa sa naging ex niya. They remind you to eat, how an actual boyfriend does. They would remind you you need to work on this and that, and they're able to track your period as well. Nangangamusta rin sila how is your health today and stuff like that. And although it's in modern dating kasi, you don't get that. You don't really get that attentiveness and that care, unfortunately. Ang Love and Deep Space ay isang 3D sci-fi otome game o ito ay para sa mga kababaihan para ma-stimulate ang love at romance. Ito ay RPG game o role-playing game na maaari kang makapag-interact sa character. Katulad nga nito, may relax time, may quality time. Piliin natin yung relax time at yung kanyang kamay. Hey, are you greeting me? Should I say hi back?
O, di ba? Nakakakilig. Maging si 2015 binibining Pilipinas first runner-up Hana Season na happily married na, nahilig na rin sa otome game. Approve naman daw ito sa kanyang mister. Gusto ko yung someone who can express a lot. He submits to you as a person, as a lover, ganun. Ilan lang sila sa 50 million players ng Love and Deep Space sa buong mundo. Tingin ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, posibleng nagpapawala ng stress ang laro dahil sa lambing na kayang ibigay ng virtual boyfriend. Tumaas yung dopamine level mo, ibig sabihin, wala kang stress. Nare-relieve yung tension na nararamdaman mo. Kung sasabihin mong gano'n na very anxious ka, tapos parang magko-confine ka dito, uy, alam mo, tense na tense ako, tapos may biglang sasagot, di ba, parang, ay, ang sarap ng feeling. Napaka-thoughtful, ang lambing, tapos parang yung pag meron kang sinabi, sumasagot ka agad. So definitely, it's something na parang comforting. Pero paalala ni Doc Camille, hinay-hinay pa rin sa paglalaro. Alam mo na it's something virtual. Alam mo na it will be able to help you lang para mas maganda yung social skills mo, yung social aspect mo ma-enhance. 3, kung sakaling ako yung tipo ng tao na hindi marunong ma-inlove, matututo ako dito. Kasi it's somebody na you'll be able to secure yourself, tapos yung bonding mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Todo ang ngiti ni BTS member J-Hope matapos siyang bigyan ng regalo ni NBA star Luka Doncic. Bakas ang kilig ng K-pop superstar nang i-unbox niya ang white basketball shoes mula mismo kay Doncic. Exclusive at hindi pa raw nilalabas sa market ang sapatos ayon sa NBA star. Ibinahagi rin ni J-Hope sa social media ang natanggap niyang customized Lakers jersey. Nakatatak dyan ang kanyang pangalan at numerong 94 na simbolo ng kanyang birth year. Nanood ng NBA match sa pagitan ng Lakers at Golden State Warriors si Hobby kasabay ng kanyang Hope on the Stage tour sa LA. Gaganapin naman ang Manila leg ng kanyang 2-night concert ngayong April 12 at 13. And that wraps up the hottest and latest updates sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Janny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Hoy, para naman sa ating pabaong pampag-good night ha, medyo syala ang food trip ng isang sikat na fur baby online. Aba, mahilig kasi siyang kumain ng mga prutas streets. Yan si Sushi, 3 years old na Choco Labrador. Mapamansanas, mangga, kalabasa, name it, at kakainin niya. Ayon sa kanyang fur mom, pinaka-favorite fruit ni Sushi ang pakwan. Aba, kung hindi prutas, chimken o chicken ang kanyang kinakain. Sa mga nag-aalala, aware naman daw sa mga bawal sa aso ang kanyang fur mom, tulad ng berries na hindi dapat kainin ng aso. O, diba? Ngayon ako nakakita ng healthy. Mas healthy pa siya kumain kaysa sa sa'yo. Di ba, Miss Melan, ikaw may cats ka, no? Ano yung mga... Pagkain. Chimken. Chimken. Talaga. Tsaka cat food, syempre. Gumagastos magulang ko dyan. Ako, tumatanggap din ako ng budget pang chicken. Chim-chim. Protein din yun. Kailangan ko rin. Parang nagulat ako na parang, teka muna, bakit ikaw? Okay. Ikaw, pusa. Cat, yeah. Yung cat kong isa, meron siyang super healthy at super unhealthy. Yung super healthy, yogurt. Wow! Yes. Greek yogurt. Yes. Very you. Yes. Yung isa naman, Doritos. Magkakasundo kami ng mga alaga, no? Chicken at yogurt. Dahil ko rin yung mga gusto mo. Punta kayo na, mapunta kay Jess. Okay. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Edling Gao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mehan Los Baños. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.